Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Guys, share ko lang sa inyo yung aking journey sa aking eye surgery, sa aking pagpapa-opera sa aking mata. Unang-una guys, mahirap ang iisa lang ang paningin. Kaya, ito isi-share ko sa inyo kung bakit nangyari ito at bakit saan ito nag-umpisa. Unang-una guys, nag-umpisa yung aking mata na nagkaroon ng ganitong sakit. Nung one time, nagpiprito ako, tapos tumalsik sa mata ko yung mantika ng pagpiprito ko. Tapos talagang nasapul yung mata ko. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng tubig na siyempre sa sobrang sakit, napaano talaga ako kung anong magandang ilagay. Kaya nilagyan ko siya ng tubig. Matagal yun bago natanggal yung sakit. Kaya binaliwali ako pa rin yun na medyo lumabo siya. Pero hindi ko pinansin kasi baka inisip ko baka babalik lang din naman. Ang nangyari, habang tumatagal, hindi ko pinapansin. One time, nanonood ako ng cellphone ko na nakadapa ako. Tapos natakpan ko yung left eye ko. Ngayon, napansin ko na hindi ko makita yung pinapanood ko. Na-alarm ako. Ang ginawa ko, tumayo ako, tinakpan ko tong left eye ko. Talagang hindi na pala siya nakakakita ito. So, medyo nag-alala ako. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako kasi paano na lang kung matuluyang mawala ang paningin ko. Yung inisip ko, gusto ko magpa-check up. Financially, wala talaga ako. Kasi alam ko, naririnig ko rin sa kanila na medyo mahal. Lalo na ang pa-check up. Tapos, kung ano yung may mga gamot na ibibigay. Kaya, one time na decided na talaga ako na patingnan ko talaga sa doktor kasi nahirapan din ako eh. Ngayon, ang unang pinatingnan ko ng doktor, ang sabi niya, makapal na yung cataract. Need na daw ang surgery. Sabi ko sa doktor na, Dok, baka pwede na makaya pa sa yung patak-patak na lang na gamot. Sabi na, hindi na yan pwede kasi pinatagal mo at saka makapal na siya. Hindi na need talaga niyang operation. So, naisip ako, sabi ko, nagpasikan opinion ako sa kabila. No, ganun din ang sinabi sa akin na need ko na ang operation. Sabi ko sa isip-isip ko, sabi ko sa doktor, Dok, pwede naman sigurong isa lang ang aking mata, hindi na lang ako magpapa-opera. Sabi niya, nasa sayo yan, pero sasabihin ko sa iyo yung magiging consequences niyan. Kapag napuno na tong kabilang right eye mo ng cataract, kasi cataract nga, wala na siyang mapaglagyan. Yung ugat natin dito sa kabilang mata na konektado sa kabila, lilipat yan sa kabila. Magiging dalawa na sila sa mga taon na darating. Wala na rin yung paningin sa kabila. So medyo na-alarm talaga ako. Kaya nag-decide ako na magpa-opera. Ang iniisip ko, financial. Kasi mag-isa lang ako. Wala naman akong sapat na source of income. Tama-tama lang. Ang Diyos hindi nagkulang, nakakakain 3 times a day, pero financially na about sa pagpapa-opera, wala talaga ako. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na ang bahala. Tapos sinabi ko sa mga kapatid ko at saka sa pamangkin ko, na alam na rin nila, na hindi naman sila nagdalawang isip na nagbigay ng tulong sa akin. Yung salamat kay Yan, kay Christian, kay Lorime, kay sa Bisanyis family, kay Noy Dodong, kay Minda, Sister Minda, na napakalaki ng tulong na ibinigay nila sa akin na hindi rin matatawaran. Salamat sa kapatid ko, kay Glenn, sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang financially kulang, nagbigay siya ng tulong. Sa kapatid ko, kay Nang Myrna, kay Daphne, salamat sa tulong ninyo. Malaking bagay din yun, napamasahe ko. At kahit papaano, siyempre hindi naman madali ang magpalakad-lakad. Nanghihingi din ako ng assistance. Ayun. Ginawa ko rin pamasahe yun, kahit papaano yun. At yun na nga, kahit papaano, natuloy ang aking operation. Salamat sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ang nagpo-provide sa lahat. My church family, United Pentecostal Church, sa mga prayers nila, sa mga kapatiran.
Sa Diyos walang imposible talaga. Kaya natuloy ang aking operation na safe. Mamaya, pupunta ako doon kasi para tanggalin ito, malalaman kung talagang ang paningin ay ma-cleared na. Yun lang guys, share ko sa inyo. Thank you for watching.